Bansang Israel isinumpang gaganti ng walang pag-aalinlangan sa ginawang pag-atake ng Iran. Mas malalakas na pagsabog na itala sa kabisera ng Lebanon. Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa mahigpit na babala sa Israel, inihayag ng UN envoy ng Iran na ang Iran ay nagpaputok ng halos 200 missiles noong Martes bilang direktang tugon upang pigilan ang karagdagang pagsalakay ng Israel. Sa kabaligtaran, kinondena ng kanyang Israeli counterpart ang missile delubyong ito bilang isang walang uliran na pagkilos ng pagsalakay. Nanindigan ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na gaganti. Sa isang kamakailang turn of events, pagkatapos ng Iran na maglunsad ng halos 200 ballistic missiles sa Israel, nilinaw ng isang opisyal, una sa lahat, hindi namin pinapayagan ang Israel, pinapayuhan namin ang Israel. At walang mangyayari ngayon, kaya't noong huling bahagi ng Huwebes ng gabi, ang mga katimugang bahagi ng Beirut ay nyanig ng sunod-sunod na malalaking pagsabog, na may mga gusaling nanginginig milya-milya ang layo sa gitna ng kabisera ng Lebanese. Iniulat ng National News Agency ng Lebanon ang sunod-sunod na mahigit 10 airstrike na ang isinasagawa sa rehiyon. Subalit bago ang operasyon ay nauna nang nag-utos ang Israel ng mga evacuation order para sa mga bayan at nayon sa southern Lebanon na matatagpuan sa hilaga ng buffer zone na idineklara ng United Nations kasunod ng digmaan noong 2006. Nakatuon sa mga aerial assault nito sa timog at silangang Lebanon, gayon din sa southern suburb ng Beirut na kilala bilang mga kuta ng Hezbollah. Gayunpaman ay sinalanta ng pagsalakay ng Israel ang buong bansa, na kumitil ng maraming buhay sibilyan. Ang mga distrito sa timog na pinangungunahan ng Hezbollah ng Beirut ay nagtiis ng matinding pag-atake sa ilalim ng takip ng kadiliman, kasunod ng mga naunang babala sa online ng Israel na humihimok sa mga residente na tumakas. Kasabay ng pagsalakay nito sa Lebanon laban sa Hezbollah, nagsagawa rin ang Israel ng mga airstrikes sa Gaza na nagresulta sa maraming pagkamatay. Inihayag ng militar ng Israel noong Huwebes na tinarget nito ang humigit kumulang 200 na mga sites ng Hezbollah sa buong Lebanon, kabilang ang mga pasilidad sa imbakan ng mga armas at mga post ng pagmamasid. Inangkin nila na ang mga pag-atake ay nagresulta sa hindi bababa sa 15 na mandirigma ng Hezbollah na nasawi, bagamat hindi ito nakapag-iisa na napatunayan. Samantala, sa isang mass exodus, daan-daang libong individual ang umalis sa kanilang mga tahanan kasunod ng babala ng Israel na lumikas mula sa humigit kumulang 50 katimugang nayon at bayan. Ang mga residente ay inutusang lumipat sa mga lugar na humigit kumulang 60 kilometro o 36 na milya mula sa hangganan, higit pa sa hilaga kaysa sa isang buffer zone na idineklara ng UN. Mula noong araw pagkatapos ng pag-atake sa cross-border ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre, 2023, na nagresulta sa pagkamatay ng 1,200 Israeli at pagkabihag ng 250 iba pa. Ang Israel at Hezbollah ay nakikibahagi sa halos araw-araw na pagpapalitan ng pag-atake sa hangganan ng Lebanon. Hanggang sa makisali na nga ang bansang Iran upang mapigilan ng tuloy-tuloy na pagkawasak ng mga rehiyon na inaatake ng Israel at pagkasawi ng mga matataas na pinuno ng mga kalaban na kilalang mga bataan ng Iran. Tama nga ba ang hakbang na ito ng bansang Iran? Paano nila tutugunan ngayon ang banta ng matinding pagganti ng Israel sa mismong lupain din nila?